Hagdan sa kabaguhan. Gikan ni Girly Gualberto Swan. Can't find your heart. Ang kalibutan puno sa kasakit. Apan puno usab kini sa mga tawo nga nilampos bisan pa sa ilang kasakit. Osbon ko. Ang kalibutan puno sa kasakit. Apan puno usab kini sa mga tawo nga nilampos bisan pa sa ilang kasakit. Just call me angel of the morning, angel. DXRU 1188. Radyo Ultra. Kini ang tingog sa kabaguhan. DXRU Radio Ultra. Radio Ultra. 1188 sa dial sa inyong mga radyo. Nagasibya gikan sa kasing-kasing sa Cagayan de Oro sa kusog nga 10,000 watts. Sa mga balita, serbisyo publiko, komentaryo o pagpalambo sa pagtuo. DXRU Radio Ultra. Sakop sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Tingog sa kabaguhan, Radyo Ultra. Sa 3 size. Sakit man sa hingtungdan. Apan maoy naghusay og naghupay sa kagulanan. Nuda Piritas. Ang balaod masakit apan maoy naghatag kanatos kalinaw. Nuda Piritas. Mga nagkagubot nga hunahuna, mga pagduha-duha, nagkinahanglang katinawan alang sa katawhan. Nuda Piritas. O karon, ariya, si Ultra Frank Mendez. Mga higala, maing hapon kaninyo tanan o sa Nandan ni Anasabta adlaw nga Merkulis karon Pizza 19 ni Anasab ang ato ang lain nga episode sa pagpadagan sa atong programa nga Nuda Veritas. Mutagad ni sa inyong itunol nga mga pangutana. Pero ay sa pangutana kay ako panggi tuon-tuon panako dire ang Facebook o arong makita o madawat nato ang inyong mga pangutana kay muraman o amot o sabay hinungdan ini basin og doon natay problema sa ato nga internet kay di man muhatag diretso natay okay bang internet na to? Oo, nagsinyas man si Markan nga okay ang atong cellphone siguro mo'y dili okay. Nauwawan tanini da. No. Iya nga tanawon siguro ni kuan ni Markan tanawa marbay ikiyo. O niyan man gawas naman pero tanawa siguradong ako. O ang ako siguro cellphone mo dili okay kay gasinyas mas Markan nga okay na. Oh. Akong gikyo na ako dire giplastar na ko nga tuag unsan ni kining internet nga tuag ang mga sa Facebook para sayon pagdawat nato sa mga pangutana galisod ko may nismarkan kay yaman na nga linya so siya bahala na pag kurik-kurik so para sa ato mga suking tigpaminaw timan ni kining ato nga okay na ni kining ato nga programa babati ninyo kada Lunes, Merkulis o Biyernes, no? Usa ka oras ni 3 to 4 sa ato nga pagpadagan ginagaan kinig Nuda Veritas, no? Naked truth ambot ipasabot. Mudawat ta sa mga pangutana diri sa Facebook o ingon man pod diri sa 0917-704-3210. Free willing ni wala ni tik-tik nga pangutana, no? Bisan pa o gusto mo mag-live nga mangutana dire basta niya mo dire ako gyapon ning i-accommodate para nga mahuman na ang inyohang mga problema mapaminaw nato ato sang
tanaw no unsay ato ang ika-explicar diha kaninyo para masabtan. Kini nga tong programa part usa kini katinuyo ipainungod ni sa atong mga kagalaan nga nasa probinsya antaw namuyo nga layo kayo sa kaugmaran, layo kayo sa mga balita ug mga information. So pinaagi dinhi ilabi na ko ang mga pangutana may kalabutan na sa atong pamalaod sa pagkakaron. So kinanglan gyud nga kining ito ato ning ipasabot kaninyo dugtong sa mga pangutana. Doon na nga na akong miaging adlaw siguro to. Sir, unsa ko kuno buhaton niya nga sige kuno siyang follow-up sa usa ka opisina. Dinhi sa tuwa di lang ko magsabag unsang opisina ha. Sige lang kuno siya balik-balik na ko natay balaod na. Sir, natay balaod, sir. Kita na ninyo. Ang balaod gitawag nag ease of doing business. Oo, kana. Pero sige na lang. Later on, ato ni nga mahisgot-hisgotan din sa ato nga pagpanaguban sa ato nga tulumanon. Posible ang ato ni nga lakbitan before mag-exit sa ato nga pagpanagan sa ato nga programa. Arong nga masilsil sabni sa mga tundang ahensya sa gobyerno nga sila ang ilang specific nga trabaho o role sa atong gobyerno mauman ang pagserbisyo ngadto sa katawhan. Pero daghan og sagad sa mga opisina sa gobyerno wa makasunod niini. Muna nga may siguro lakbitan nato if napatay igo-igo nga panahon. Okay? Doon na tayo YouTube channel sa Nuda Veritas, no? Ug ma-open ninyo ang YouTube channel sa Nuda Veritas diha pinaagi nimo sunod nga guidelines. Oo. Sundan ninyo ni para maka review mo, mabuksan ninyo nga itong YouTube sa Nuda Veritas program din sa Radyo Ultra. Sama ning musunod, Nuda Veritas CDO. Akong balikon ha, Nuda Veritas CDO. Pagtuplok ninyo diha, manggawas na dayon ang nagkalaing-laing episode sa atong programa sa Nuda Veritas. Gi-plaster ka na ka nga marka na payaw para gyud nga sayon para kaninyo ang pag-review in kaso katong di makadungog sa hapon sa ato nga programang Nuda Veritas. Anytime pwede ninyong mabuksan o makadungog kamo sa ato mga diskusyon. Human sa inyohang pagpaminaw, mahimo po gahangyo ko ninyo diha nga i-subscribe kung ganahan mo paki-subscribe lamang. Ay kung dili ayo lang pod og apugsa kay basin og magguot inyong kasing-kasing o gapugson kamo. So, kana lang free willing, ha? Sige. Now, karon nga po na, daganta o mga hilisgutan nga atong tagdon nga may kalabutan sa atong pamalaod sa pagkakaron. Pero unahon na to ang mga pauta nagikan mismo sa ato ang mga suking tigpaminaw. May hapon ni Mr. Alfeo Arindain, ang isa may hapon Sir Frank, okay kayo ang programa sa FB. Minaw ko permi sa imo nga programa samtang nagtrabaho diri sa akong shop. Kini si Mr. Alfeo may bawa na to og angay ninyong masaram tuan ni sa layo nga dapit tuwa sa Ormoc City sa Visayas. Abot ang atong broadcast na to dito og naminaw siya naa siyang shop. Kini si Mr. Alfeo Arindain. So salamat kay sir sa imong pagsunod kanunay sa ato nga programa ilabi na sa Visayas. Si Alfeo doon na ilang tagalite nga senior citizen pod mabuntag tigsunod din sa atong programa basin pagkapon busy sab siya kay murag siya may dako-dako sa grupo sa mga senior citizen. Siya mga nagipaybaw nako nga kada kuno birthday nila na ilang birthday gift nga kadawat dito o wapilabot sa cash gift nga ihatag panahon sa birthday ditong dapita sa Ormoc. Kita in town din kutob lang yun sa press release ra o pasmo man ta ang tinuod din sa ato sa dakbayan. Uwa kay dako part ka ang Cagayan de Oro dako man kumparar sa Ormoc City pero ang Ormoc maka-afford. Kita din maka-afford lang sa pagpalabang sa ordinansa pero actual practice wala masunod. Alright, Rodney Rakenrola, Ibor Hamot, minaw ko diri sa Bunbon, ingon pa ni Ibor Hamot, Tristan Wyatt Vigulay, may hapon Ultra Frank, may hapon sa atong unahon pag
tuki kining pangutana naman siguro ni kang Rodney. O sa Nuda Berita, Sir Frank, if case closed na ang usa ka kaso ngano man duna pa may chance mapani nga selyado naman ni sa judge nga final o na desisyonan na. Unsay put ipasabot nimo? Case closed sa ato pa human na ang kaso, no? Unya ingon nimo dire ang usa ka kaso ngano man duna pa may chance maapani nga selyado naman ang judge nga final o na desisyonan na. Na mga instances kana panalitan nga koan na nalimtan ko lang ang kaso panahon ni sa kang Marcos Sr. katong sa ka celebrated nga kaso part nga kining gitawag to nga kaso nga null and void from the beginning sa pagpamino sa kaso. Kanang gitawag nila ang mistrial. Talag sa ranig ang pangitabo actually. Pero gusto ko magyud mahibaw kining Mr. Rodney. Talag sa ranig nga mga kaso nga pangitabo. Pero kinanglan nga nuntan ni sa mga rason or katarugan nga dunay fraud nga detabo, i-establish nimo nga dunay fraud nga netabo sa trial o niya wala masunod ang tanang mga procedure sa rules of court, and therefore ang imong konklusyon mistrial. Kung panalitan imo ning barugan kining mistrial, dunay dako nga posibilidad kay mistrial man matagad imong kaso pagbalik. Pero sagad sa mga kaso nga gakitabo og ma-resolve na, ilabi na ko na naa na diha final and executory na ang judgment gikan mismo sa korte, dili na dili na basta-basta mabuksan. Kung ikaw argibyado, you have to follow the grounds so that you can establish that the entire proceedings regarding the case filed in that specific court mo na resulta sa tinuntog binuang fraud, dunay matawag na ito nga fraud, unya may resulta sa nga mistrial. So dunay dako nga posibilidad nga kung meritorious ma-revive ang mga kaso o mo trial kita pagbalik. Ingon na pero talag sa gyud nga pahintabo. Kano sa man mahimong final judgment ang kaso nga na-file na to sa korte kung panalitan na anay entry of judgment. Now, kung sa maning entry of judgment, ang entry of judgment, mao lang gyapon ni usa ka mangtang sa order gikan mismo sa atong hukmanan nga kung ang kaso na-resolve na anay desisyon, unya wala na'y argibyado in a form of siguro ang argibyado mag-file og motion for reconsideration, pero nilabay na ang 15 days to file a motion for reconsideration. Wala gyoy timik, wala gyoy bisan na lag one half paper nga gipadala dito sa korte nga nagpadayag sa ilang pagka-interest nga mag-file sila og motion for reconsideration. Ang kakitabo niya na, the adverse party will move asking the court nga kini nga judgment kinanglan nga mahingpit na gayod og ibutang na sa entry of judgment. Ang entry of judgment kanang murag libro gyapon nga baga, no? I-note didto nga mao na gyud na ang kinatumyan katapusan sa gininawa sa kaso nga na-resolve, na ay notisyon dito nga walay motion nga ilang dadawat, so ibutang sa entry of judgment aron sa ingon nga mahatag ka na gato sa winning party, and then the resolution is finally resolved. Mahimo na din siyang final and executory. Naiuban pagpaniguro
Mangayo pa gina sila og certification gikan sa korte in the form of motion nga ang judgment final na gayon. So ingon na ang sistema. Usbon ko kung abot nimong ipasabot Mr. Rodney nga naiuban buksan pagbalik mo nag-cite na ko ang mga rason. Ganunaon ko pa og unsa tong kaso sa dako tong kaso kriminal to. Murag sa agrava commission makakadto. Murag pulo parintin na nga kaso part no nga eventually namatikdan nga there was a mistrial. So kung mistrial sa ato pa wala na tabo nga trial, sayop tanan etc. Gumikan kay na establish nga naay mga binuag mga tinunto, naay mga shortcuts nga gihimo, and then the court finally issued an order nga naagi tinuod nga mistrial. Pero dili the same court ang mag-issue og order. Ang higher court kay imo man gi-contest ang mao nga desisyon. Okay? Nala sige. Kajut lang ha. Subli Mr. Alfeo Arindain mo ni ang nabasa dire ug si Mr. Rodney kung doon na kay lain nga pangutana follow up do it kay atong huwatan gikan ni September Virgo ingon sa Noda Berita Sir Frank na kay idea pila magasto mag-file og cyber libel case. Primero, ang aksa kay criminal man acceptance fee sa abogado. O kana mo imong atimanon kay di man abulihok og walay kwarta. O kay primero ang kahago pagpreparar sa iyahag mga pleadings unya mga pag-produce sa ebidensya hago man na silbisya. So maghatag kag yun og acceptance fee. Ang amount sa acceptance fee nga ato ihatag dito sa abogado mag-agad og pila iyahang pangayo. Ang rate sa mga baylarunon sa kaso mag-agad sa professional standing sa usa ka abogado. Nga kung panalitan di kampanilya ka, dako gyud ang imong dako ang pangayoon, dili kay dako ang imong ihatag. Magagad ang imong hatag sa pangayo gikan mismo sa abogado. Pero kung panalitan ang abogado, dili di kampanilya, mura o gamatuting nga kampana pa. So gamay-gamay gyud lugar na. Oo, magagad na sa iyahang abilidad. Mo nang gitawag nga quantum meruit. And so, kung mangutana ka, agdon ang gibugaton sa kaso, agdon pod ang abilidad sa abogado yang professional standing sa law profession. Panalitan, ay butang talang panalitan. During the time nga active pa si Attorney Tenek Saraula ato nga kanhi congressman o city mayor na kana lugar magmantin nila na siya kaha og gamatuting dito sa dinagko. Kato si Attorney Fred Gapos may laki gapunto. Tuan na to gikuha gapunto ni gikuha no. I'm referring to Fred Gapos. Dako gapunto. Aning Guerrero Adasa. Mga may laki dako gapunto pangayo. Magagad sa inonta capacity nila. Pero katong mga bag-o nga usahay dili nga ni makanotaryo og duha so sa kaadlaw pasmo-pasmo pa. Muna nga ang pangayon na ginagmay sa. Pero ngadto-ngadto pwede na din siya makadiman og taas. Ilabi na ko na nakita nga kada adlaw to na siging balik-balik sa korte. Pero nasa mga abogado nga siging balik-balik dalang suroy para nga makakita og kliyente. Pero bawal sa mga abogado nga manghagad nga ako'y mahimong kuan kini nga pwede ba ako'y lawyer nimo. That is against the law. Unethical ka na sa abogado, gitawag ka na sa Supreme Court o ambulance chaser. Oo mo nang tawag sa Supreme Court. Sagad kini mga abogado makita diha sa mga hospital. Ingon ang Supreme Court nga kini sila sagad nga kining ambulance chaser kay kita man tag ambulance diha sa mga hospital. Di ba?
Nya kuno kining mga abogado ha, sumala Supreme Court ha, dili masuk anta. Sumala sa Supreme Court, mao ning mga abogaduha nga maglanta-lanta diya sa hospital kay basin og dunay magpatabang ba sa usa ka abogado. Siya na din ang magboluntaryo. Ako na lang nana lugar nga magakitabo. Ako na lang mulaban kay to gatang atam to suportahan sa emergency room ang usa ka abogado kay gapangita og kliyente. Ang Supreme Court nagatawag na gatawgon na ambulance chaser. Dili chase nga para sa ang whiskey butangan og ice. Lisod na sa kayna, mga hubog mata. So, I hope nasabtan kini kang September go. Oo. So, ang akong suggestion ni mo, Mr. September go, dito ka lang sa middle nga mga abogado, no? Kay aro nga dili ka madakan. Nasa abogado nga muila og pobre. Sige, wala mo kini. Oo. Mga experience sa mga abogado, labi na mga bag-o nga practice abogado part. Usay dadaan man sa mga kliyente kay kasagaran mga pobre mga kliyente, dadaan ka og usa ka sakong kamuti. Dadaan ka og usa ka sakong kalabasa. Dadaan ka og usa ka bulig nga saging. Dadaan ka og usa ka bulig nga butong nga lubi. No, maingon tang abogado, unsaon man ako ni oy. So kung doon na kay sakyanan, dadon nimo na dito sa puerto ug asa kadapit na himutang ibaligya na nimo dito kay Halinon yun na. Halinon. So mo lagi na tindero ka na sab. Pero daga naka-experience na nga kinabuhi. Gagita sa lisod. Agi sa lisod. Kasagaran sa mga abogado, gitawag na during the first 5 years sa practice sa law, mga struggling lawyers. Munang mga abogaduha nga usahay maka notaryo kausa kaduha sa kadlaw na panahon zero. In 5 years time muna ang regular nga period din ang mga bag-o nga passer sa pag-abogado makasinati og kapait. Purisyo. Kunyang mangutang tarabag sa kinan kay mauwaw ta nga magbaklay-baklay di ta pautangon ilabi na kun mga abogado. Ano masabning dealer sa mga sakyanan nga di man mo sugot og mangutang mga abogado. Nakadumdum ko sa usa ka abogado bago pa lang kikuha ni Lord. Kita mi dito sa Manila kay dito siya ga-practice. Nako, kumusta ang practice? Siya grabe din bay. Nako nganong grabe man. Dini ko ang Diyod, inunta sa pag-asulti, di ka gyud siyabi. Dabi kayang paminaw siyabi man siya. Kaya wa man siya sakyanan, magtaksi man lang siya pingos korte. Nakubalik na sa CDO ito ka lang mag-practice. Okay, napugos yung ato dito, kaya doon nag-invite nga dirita mag-practice. Oo. Moto nga, ang iyang kliyente, labi-labi ka sa, ang defense, siya na, plaintiff siya, ang defense counsel, or mismo ang kliyente sa defense selbe, sus, gilabyan ba lang kunuwa mo to sila primero kahibaw nga siya de abogado sa plaintiff. Gilabyan taon siya. Kapasalipod lang siya sa haligi sa poste silbi para malandong-landong kay init-init na raba kuno tong panahonan labyan siya kay bati siya og kauwaw o gabeto dito na siya maka-realize part nga nag-abot na sila sa korte siya umagid niyo mao na ay na lang antos na magid na. Okay, sige. I hope nga nasabtan ni kang Mr. September go. Kajot lang ha, kinsa paning uban. Okay. Melbourne Atoro Dumagpi, Sir Frank, if mo gamit kog minor de edad, especially naa sa elementary
student sa akong mga vlog og ni-income ko ani pinagi sa sweldo sa Facebook, pwede ba ko kasuhan sa ginikanan? Gwapo ni nga imong pangutana, kadyo na wala ko. Kadyo lang ha. Balik ko. Jot. Dara. I hope dili ito wala. Mubalik. Sige. Dera. Naa sa elementary students akong mga vlog, ni income ko ani pinagi sa sweldo sa Facebook. Pwede ba ko kasuhan sa ginikanan? Okay. Kaya ba ka natay balaod kanang gitawag na to child abuse, exploitation and discrimination. 7610 man siguro na siya. So bawal. Pero na ay mga exception, labi na ko ng ginikanan panalitan, mao mismo ang vlogger. Kaya gikanang lang magod, kung minor age, kinanglan ang supervision na anak, gikan sa ginikanan over the child. Ang magkakitabo. Para nga, walay abuso. Dili lugar madudahan nga imong gi-exploit ang kusog sa ato mga bata. Pero kung panalitan imong gamit ang bata sa imong silingan, no? Kinahanglan nga extra careful ka. Kay pwede ka ma-charge og child abuse. Ngano man, mga batanon magud sila minor age. Di mo sugot ang balaod niya na criminal ra man eh. Criminal in nature ang imuhang nabuhat niya na. Pero kung anak nimo kay vlogger, way problema. Wala problema kay ang gikinahanglan guna na nga para to obviate, no, paglikay nga walay child exploitation nga mahitabo. Ang ginikanan pwede. Kaya di man na siya ma-charge o child exploitation, gawas og imong ginagmalan ang bata, and that is another story. Ngano man, it is a requirement under the labor law or labor code of the Philippines nga kung minority pa, minor ang bata ipatrabaho, kinahanglan siya mag-enjoy o closer supervision gikan mismo sa ginikanan. Nay mga kaso ni ana magakakita nimo diha ka sa bikiri pagkagpan, usually na ay mga naninda diha nga usay mga bata anak sa tag-iya. Diba? So ino nimo og argibyado ka, hala bawal man na, di man kay ginikanan man siya may naga-supervise sa mga bata. So ma-scratch lang lugar to. Basta likayan na to. Take note ha. Likayan na to. Maigo na sa child abuse. Maigo sa child exploitation. Gi-exploit nimo ang kusog sa bata, nga bata pa siya. Okay? Sige. Ang nangutanan nini si Melbourne Aturo Dumagpi. Junjun Mangkas no dabirita Sir Frank wa nay duda gwapo. Oy. Grabe gini si kuan oy. Junjun Mangkas murag gisweldoan san ba nga magsulti ka jud na pakapini gwapo ha para ganahan si Frank. Murag na igasugo galing nimo ni Jun. Oo. Good afternoon sa tanan. Aslang ko Sir Frank, ang minor de edad ba na prostitute if imo ning torjakon pwede ba gihapon ka makasuhan, binayaran ni sila if ever dunay mo reklamo? Of course. Oo. Maglikay lang yun na. Maglikay ta kay maigo ka na sa child abuse diha. Child exploitation. Imong gi-exploit ang kalinghod sa pangidaron sa bata. So delikado gyapon. Uyaban na lang na, dili mo argebyar.
kajot minor age, no? O na may uban na na. Pero ako maging karis na ha. So, pero na uban nga atong katanaw na to mura og taas kayo ang gap sa ilang edad. Posible bata pa ingon na kana ding mga artista karon. O di ba? Uyab-uyab naman na sila. Ayan naman na sila magsaba pag-abot ng 18 years old. Oo, pero ang tinuod ng panguyab naman na sila. Mga grade school nga ni mo, ibog-ibog na sila og mga mga bata. Grade school. Kita nakagi magita grade 6. Ikaw John, kagi ka mag grade 6. Bisa pagpilay pustaan, pag abot nimo grade 6, naibirig ka na. Og sa sunoy pa nagsugod ka nagtugtugaok. Di ba? Pila ba edad na to? O grade 6 ta. Bata pa ta, minor age. Samot na pag first year na to high school. Kay pag first year high school, mamit na nimo ang dagang mga chicks. Makapili-pili ka na dayon. Uy, katuo, nanalugar. O, maito siya. Sugod na magbirig-birig. Unsa ba na madumduman ang sulti sa among school teacher at the time. Puberty age ingon pa nila. Once nga mo sangko ka na sa puberty age, tukar-tukar ka na, tubuan ka na og kuan kining bungot na nya dayon mo birig-birig ka na, nya dayon magkakagilty ka na kay nilabay siya mong atubangan ang chicks nga imong gikaibgan. Di ba, John? Biniyag di na kumaybawan ng sekreto ni John Macas. Oo. Sige. Salamat. Laagan nga angkol. Nolda Veritas, good afternoon, Sir Frank. Amo large scale estafa. Ang large scale estafa, wala ba ni siya piyansa? Walay piyansa. Kung large scale. Pero kung panalitan na plain and simple nga estafa lang, dili large scale, so ang magkakitabo makapiyansa ka. So ma-differentiate nimo ang sala o whether or not pwede ba ka makapiyansa or dili makapiyansa. Na itong madunggan, no? Kaning mga dagkong mga negosyante. Ang uban ng mga negosyante, makasala gyud ingon ini, pero ila na nga risgo, tulubago na nila kay mga negosyante man ni sila. Ibawaan nila whether or not naaba sila sa sitwasyon nga risky ang ilahang pamonpahon or dili. Okay? Sige. Oliver Ampong Nalwal, siya nga nakaduol na ang eleksyon. If mahurot kapildi ning mga Makabayan Bloc, kapildi as representante, tanaw nimo muhuyang ang kaso ni Digong kay wa nay sigig sulsol kang Chis Escudero nga dugay nga sugdan. As is where is, no? Mawadan lang sila og panalitan og wa sila mga representante, mawadan sila og puwersa, no? Kay ang tanan gud nini magagadman sa ebidensya. Bisan tuod na matawag nga impeachment court, ang law on evidence di man kinahanglan strictly mo apply diha. Mahimo man lang silang suppletory because ang impeachment court maka formulate og kagalingon nila nga rules nga mo ilahang sundon na sila kagulingong standard. Kung magkakawala-wala sila, aya pa nila i-invoke ang balaod sa rules of court. So dito nila i-apply. Pero ang tanan, base sa ebidensya. Na to scrutinize the evidence part, lahi ni sa mga regular nga court.
Kay impeachment court gulang ni unya ang mga judges ni mauman ang mga senador. They are political mammal. Diha mismo sa Senado. Di ni mo na pwedeng i-presume nga mga huwis ng yun, as in nga huwis sila, nga gi-expect ang impartiality sa pagtratar sa mga kaso. Politiko ba na sila? Politiko. Okay. Nalasige. Jud ha. Kaya ato sa ning tanawon susihon na to og naapabay ga padangat og pangutana. En kaso dasigo na to sila, basig doon na po sila mga pangutana, di sila magduwa-duwa sa pag sango sa mga pangutana mintras tanto naapatay oras. Ha? Sige. Kadiyot lang ha. Si Oliver ampong mantong atong gitakol nga last question, no? Tanaw na to diri sa Pikas. Noda Veritas, good PM, Ultra Manager Frank. Nganong doon naman cabinet position ang Vice President. Magtrabaho di ay siya as BP. Kung dual work, dual pud kaha ang sweldo. Sir, ma'am, sa nagpadala sa maong pangutana, gakatabo na kay naigibasihan niya na nga ang Vice President tagaan og cabinet secretary cabinet position sigon sa kamanduan sa ato ang 1987 nga konstitusyon. Kay ang role god sa Vice President reserba malang na. Kay kung dili nimo tagaan og trabaho ang Vice President, sige na silang mga G nga mamatay unta ang presidente na sod kay ako nay puli. Inana ba kay wa may trabaho gyud ang Vice President. Muna gi-allowed sila in their concurrent capacity, they can be appointed to handle a cabinet position. Kunya naapag yun sila prerogative nga pwede sila magpili. Munang nitabo ni Vice President Sara Duterte. Gi-allowed na siya ubos sa atong balaod. Di lang ko kadumdum sa karaan nga konstitusyon o gitugot ba na. Ubos sa 1987 konstitusyon gitugot na nga makagunit sila, makahuwid sila sa cabinet position. Muna nga katong amigo po silang duha, nakapili si Vice President. Primerong choice ni Vice Presidente Sara, Defense Secretary. Nya doon ay naka-advise niya nga aylan na kay mas complicated na, no? Direta, DepEd. Motong na-appoint siya isip o sa ka-DepEd Secretary. Gitugot na siya. Ay mo pang tanaw, sweldo? Sweldo ba to? Kung dual work, dual pod ka ang sweldo. Di na ko mahibawan. Oo. Kay di man pwedeng magdubli og sweldo. Na may kasupakan ba against the law ang double compensation. Din na to may bawan. Siguro allowances pwede. Kay dili man ang compensation. Okay? So I hope I satisfy the question nga gipadala sa usa sa ato mga tigpaminaw dinhi. Okay? Kadyot lang ha. Ato nga tanaon na to dere. Yun. Dere sa Pikas, Ate Nadura Abi-abi Guno. Bagong tigpaminaw na to, no? Nya di pa isa si Suroy ni Libs. Hapit na mag full blaster Frank ang mandri sa kundo diha sa Uptown. Sao na lang ning traffic diha next year. Problema gini sa atong mayor. Pero sige lang, mahukman naman ang katawan ray magbuot ni. Ang katawan mas labaw pang nasayod unsay may tabo nato sa umabot. So we need a very strong leader. Kung makabaton kita og loyang nga leader, di kita ka-expect nga ma-relieve ang ato ang mga
kahigwaos, mga kaguol, mga apprehension, mga inconvenience nga masinati na to, ilabi na sa katawhan nga namuyo dihang dapita sa uptown. So we need a very strong leader nga dunay tinuray nga maisip nga political will nga mutan-aw musudong sa tinuray nga kahimtang sa katawhan dinhi sa atong dakbayan. Nangandoy kita kay nahimo kitang ilong tulapos ni anak. Nahimo tang orphan sa mao nga klase nga serbisyo kay wa ka na buhata sa current administration. Kudyat lang ha, suroy na libs gikan ni Atenadura Abi-Abi Guno. Sir Frank, makauli pa ka si Presidente Duterte sa Pinas? I think so. Kinahanglan ang ICC be very practical at the same time. Unsaon man nila dito, magpingpong sila dito? Magdula-dula sila sa mga judges sa ICC? Kunya, at the same time, mayo nga paminaon. Meritorious ba ang hangyo sa mga abogado ni Digong? Di ba? I think meritorious. Kay makayo man eh. Maulian sa Presidente Digong. Now, daghan na ra ba ang nag-comment? Si Senador Lindsey Graham sa Amerika, ako nabasahan, nga diha kuno sa ICC na ay mga tsulukoy. Puno kuno sa mga maldito. Na ay gamit niya nga word corrupt, ilabi na sa prosecutor's office. So, kini ba, mga duda, katahap, mga balana, kini impression towards the ICC. Moni usahay makapabarato sa ato ang pagyukbo, pagrespeto sa ICC, kay di ay ang ICC na puno pod sa mga questionable nga mga transaksyones o mga binuhatan nga di matago o naibawan. Nakaroon, ingon na napalitan ni Senator Lindsey Graham, og mutakod-takod na, maingon mo, ingon iyang mga kaubang, matay tinuod ba ito pare, tinuod to yung istorya. Kanya dayo mo, tapon po na sa pikas. Kato yung istorya pare, tinuod yun. Nabay karon, og makanohon na sila, og pasar og resolution, ipangimaraot nilang ICC. Madaot ang ICC. Di ba? Na ilang luwaso na, ilang isave ka na, kung mahimo. So, I think doon ay dako nga chance. Kay September pa man sila mag-hearing, ma'am, sir. September pa sila mag-hearing. Okay. Sige, kadyot lang ha. Sir Frank, makauli. Okay, ako na ning gitubag. Suroy ni Libs. Follow up yung suroy ni Libs. Isa ra ba ka, Sir Frank, maapektuhan sa traffic diha pag duty kay if mag full blast diha magbaras-baras na ang mga backhoe, mga dagko nga truck maglabad jud imo. Grabe gi-discourage magkunimo diha oy. Mr. Lebs, gi-discourage gi kunimo diha. Tinuod na muna nga gusto ta og mayor nga kabalo mo tanaw, patas, may not necessarily to discredit or against the intention of our businessman nga mag-invest din sa tuan. Pero kinanglan nga timbang-timbangon, no? Nga patas lugar, patas. Dili kay sila lay magpaymulo sa panahon, ilabi na kung magkakagubot ng traffic, sila lang lugar mo gamit sa karsada, hikawan na to ang mga ordinaryong motorista. Dili sa dapon maayo. Okay. Sige. Napa mo'y lain nga pangutana. Kadyot hang ha. Ako sang tanaon. Oliver Ampon is watching. I hope wala ko yung nasa iluan. Ang bago na to din si Atenadura Abi-Abi Guno. Okay. Sige, thank you ha. Si Atenadura Abi-Abi Guno. Kana na to na pabatay orasan. Na orasan. Matay orasan. Oras ba ang na to nga ipasabot? Oo. Okay. Part hisgutan na to kay danay
doon ay nangutana may tungod sa warrantless arrest. Okay. Kibaw ko nga daghan na kanato nakadungog. Daghan na kanato nakadungog. Daghan na kanato kita mismo nakadungog na ini. The latest of which is the order or pronouncement issued by the Commission on Election that they are ready to implement the warrantless arrest. Unsa man ni siya, Frank? Muning pangutana nga atong tubagon kay kini may kalabutan na sa pagpatuman o pag-implementar sa balaod. Dili tanan kanato nasayod og naibaw og unsa kining warrantless arrest. Kamo Oliver, Surisuro ni Lebs, si Melbourne, si John, nasabtan ninyo na og unsa kining warrantless arrest. Kung nagsabot mo mas maayo, pero gusto ko lang i-elaborate og maayo. Naay nadawat nako nga reaction nga kuyaw gining kumilig di ay kay mag-implementar sa warrantless arrest. Dili kuyaw. Normal gina siya, sir. O gusto lang i-reinforce sa Commission on Election kay aron nga og dunay vote buying nga magakitabo ang sabisan kinsa og ang kumilig at the same time pwede mo dakop sa mga tao nga mamalit og boto. Panalitan ikaw kandidato, mamalit ka og boto. Makita ka sa tao nga gapalit ka og boto, pwede ka dakpon nga wala nay warrant. Ingon na nakasimple lang. O atog yung sabton lugar sa Yano nga pagsabot, ingon na nakasimple. Pero kung magkakasukaso na ngani, diha na dayon na to ipang-invoke ang sakto nga procedure. By the way, neto miagi, nagahiskot kita sa warrant of arrest, no? Kini warrantless. Nagiskot kita sa warrant of arrest. Nga nag-ingon ko ni atong Biyernes nga kung magdakop ka og usa ka tawo nga dunay pending na nga warrant. Ang requirements nini nga at the time sa pagdakop nimo sa tawo nga dunay pending nga warrant, kinahanglan nga ready ang warrant of arrest. Kay ang requirement nga ang warrant of arrest must be ready or available at the time of the arrest. Amot ipasabot yan nga kung ikaw dumadakop, wa nimo maluklok ang warrant of arrest, ikay gadakop. Tuwa si mong amigo ang mao nga warrant, kuyog nimo. Valid ba ang arrest? Yes. Because ang balaod nagingon at the time of the arrest kinanglan naa ang warrant of arrest. Naaman pero gidala wala nako dada to sa kong amigo gidala. Wati lang kay ako ipakita nimo. Pero kung wala kay warrant ma-produce, no, for more than enough time naglapse na, gidakop ka lang kay gigapungtan ka, that is illegal. Unlawful arrest na kana. Okay. Dinhe karon ta sa warrantless arrest nga mao karoy gipahaba sa ato ang mga kadagkuan sa kumilik. Now, ang usa sa mga requisitos sa warrantless arrest paminaw, panalitan ikaw taga kumilik, butang lang kumilik kay may ilang gusto nilang mabuhat, no, taga kumilik ka. Naay nakasugilon sa imuha nga sir, grabing butbaing dito. So dito ka sa pag abot mo dito, di nimo masiguro ang tao nang dakop ka.
gumikan sa report nimo nga dunay ni duol nga dunay vote buying nga nitabo. Pwede ba nadakpo nimo? Mano pa utana? Pwede ba imong aristuhon without warrant ang usa or duha ka mga tao nga gisuspitsahan nga mo'y nagapalit og boto dito sa unahan? Gumikan sa report nga imong nadawat nga dunay nagduol nimo nga serto ay namalit og boto dito. Pwede bang madakop? Ang situbag ninyo. Kinsay makatubag? Ang tubag na parang maka-argue sad mo at the same time. Dili pwede madakop siya. Nga naman, because ang requirement sa balaod, kung imo siyang dakpon, caught flagrante and delicto, sa ato pa, caught on the act, ikaw yun mismo nakakita nga dunay netabo nga krimen. Pero na ay mga exceptions akong gisayt ka ganina. Panalitan. Dunay nagsugilon sa imuha nga dunay vote buying. Gidakop nimo. Pwede ba? Kana nga sitwasyon, pwede. Libog mo no. Ang kondisyon mao ni nga kung ikaw panalitan taga kumilik, personal knowledge nimo nga nakaila ka pag yun sa tao o naibawan nimo nga asa dapita nga suok is kinaha sila na malit og buto. Personal knowledge ha, ikaw mismo ang sayon. Unya imo lang gitagaan og chance kay siguro nangihi ka. Unya dunay nakaduol nimo nagreport to ay vote buying. Pero nakauna ka na, naa ka na personal knowledge. Gidakop nimo ang namalit og boto kay taga kumili ka man. Unsay inyohang tubag? Valid ba ang yang warrantless arrest? Kay sila taga kumilik, mangdakop gyud sila kay mo man ang ilang gipahaba karon nga istorya nga di kuno sila magaunsa diha. Mangdakop gyud kuno sila. Balikan na tong pangutana. Una siyang nasayod, nakita niya, wala siya makadiretso og arrest. Doon ay nakaduol niya, nagsugilon, na sir, grabe, vote buying dito, kitagaan mga neko, nana. Balik ka dito, gidakop nimo. Was the arrest valid? Kamo, inuktukin na ninyong maayo. The answer is yes. Kay ang requirement diha naa kay personal knowledge. Naibaw ka kaila ka magani sa namalit og boto. Lahi kung panalitan hatod-hatod lang istorya unya gidakop nimo wa kay personal knowledge unya dili pagyod in flagrante delicto nga nakita ninyo nga nimo nga dunay vote buying, gidakop nimo, the arrest is unlawful or illegal. Kana lang ako isite nga mga applicable nga mga mahimo nga guidelines panahon sa election sa mga dakop-dakop part. Sa mga dakop-dakop. So balantayo nun. Balantayo nun. Pero ay problema kung ikaw mismo taga-kumilik. Sir, og dili taga-kumilik, pwede ba makadakop? The answer is yes. Mao na nang gitawag pod og lain nga citizens arrest. Oo. O di ka taga-kumilik, pero concern ka lang. Kita nimo. O gipasimot-simot ka pa nga bag-ong kwarta. Bipila man na be, 15,000. Kinsa man ko ni butaran ini. Duhara ka oy, Frank. Duhara ka oy. Sure na. Mao di ay. Ikaw gyud nakita ko mangyud na nimo sa may buhaton nimo as a citizen. Witness ka sa crime nga gi-commit.
pwede ka makadakop. Di na kinanglan ang taga-kumilig na. Dili na kinanglan ang pulis mo yung magdakop. Wa na tayo panunuguras din sa atong pagpanaguban. Ang inyong mga reaksyon, ipadala sa sunod na ito pagpadayon sa atong episode sa programang Noda Veritas. Ang isugutanan ni Ma'am, karong gabi part sa programa nga kalipay nga mula hutay, mauning musunod. Ang Kristiyanong kalipay, dili makawat o dili matarog. Akong balikon, ang Kristiyanong kalipay, dili makawat o dili matarog. Mao ni ang atong iskutanan unya sa programa ni Ma'am Girlie alas 6:30 ang takna sa kagabion dinhi sa Radyo Ultra. Sangad sa tungkuyog si Markan Payaw sa Pikas nga Lawak, Congressman Lordan Swan. Nag-turnover na kuno sila ganina dito sa bukid, taglimo baka to sa bato nga ako laning klarohon, no? Nag-turnover sila sa solar. Suga nakuklarawa sa na og solar studs ba or solar bulbs or solar lights. Gi-turnover iyang project ni Congressman Lordan. Wa na gyud maka gukod sa record ni Congressman Lordan. Sa pagpuyo mo, ayaw mo pagpamuhal ay dauta ang dungog sa mga tao, ha? Sige. Pasalamatan na to si Congressman Lordan Suwan ng Bahina. Uban ni Agas 1, padayong Pilipino, number 1, member sa City Council din sa atong syudad. Kami mo ingon, makasalig ta sa Ginoo kay ang iyang plano, puro maayo. Daghang salamat og maayong hapon. Hikalimti ayaw. Naninguha og nagampo ka naman.